Diabetes. Paano ba natin ipapaliwanag 'to ng mas matindi? Sa sobrang dami na nagpapaliwanag ng patungkol sa diabetes, tila akala natin gano'n-gano'n lamang ang usaping ito. Alam mo kahit paulit-ulit nating itapik ito, kung ito lang yung magiging paraan para ma-enlighten ang ating mga kababayan na 'wag tayong parang, sabi ko nga, 'wag naman nating diyosin ang mga eksperto. 'Wag naman nating parang halos sambahin, halikan na natin ang paa, punasan na natin ang puwet nila na parang, lumuhod na tayo sa harapan nila na parang 'pag sinabi ng mga eksperto, ito na agad yung ating paniniwalaan at simula na para magulo ang ating kaisipan, ma-stress na tayo sapagkat ito yung sinabi. At alam naman natin na kapag may diabetes ka, kahit sino pa ang eksperto, traditional doctor or family doctor pa malapit sa'yo, kung ano yung in-insert mula sa taas, na na-insert sa utak ng mga traditional doctor na ang sakit na diabetes ay irreversible, wala na. Yan na talaga. Yan na talaga ang paniniwalaan mo, yan na talaga yung ituturo sa atin na nakatatak na sa isip natin, irreversible, irreversible, irreversible. Kahit anong kahit anong kainin mo, kahit anong basta in moderation, ang katwiran mo naman may gamot ka naman. Parang yung mother ko, shoutout lang dun sa mother ko, nung pumunta kami ng Thailand, siyempre ako pagkakamali ko rin ito dahil ito'y paborito ng nanay ko, tikoy. Nako, isang tab talaga yung tikoy na binigay ko sa kanya, isang upuan lang. As in, inubos siya talaga. Ito yung problema. Hindi kami na nag-enjoy dun sa bakasyon sa Thailand sapagkat, nako, nag-elevate talaga yung sugar ng nanay ko. At alam naman niya na hindi na talaga pupuwede yun sa kanya, pero dahil may gamot naman, eh, hindi ko naman yan paano ko matitikman yan? Paano ko na-miss ko talaga yan mula sa Pilipinas. So, yun na kasi talaga yung thinking. Ang problema, itong mga taong naniwala talaga that is irreversible, mawawalan na talaga sila ng disiplina. Kaya mahigpit talaga nating itinuturo ang total elimination. I-eliminate talaga natin yung eliminate talaga natin yung mga pagkain ng mga sugary food, carbohydrates, rich in fiber. Aalisin talaga natin yan sa diet natin. Ako na po nagsasabi sa inyo. Ang nanay ko halos 1, 2 taong hindi nakapagtrabaho dahil sa diabetes na yan. Pero praise God, nakakabalik na po uli yung nanay ko sa pagtatrabaho sapagkat alam mo naman kapag medyo umiidad na, parang nanghihina sila kapag walang ginagawa. Kahit ipagpilitan na natin, "Nanay, huwag ka na magtrabaho, huwag mo nang gawin ito, huwag ganyan, ganito, ganyan, huwag na." Eh, lalo silang manghihina. Pero nakakatuwa niya, nakakabalik na uli siya sa kanyang, trabaho at kung tatanungin ninyo ako, anong ginagawa niya? Siyempre, naka-meat-based diet na po yung, nanay ko. Ngayon po nasa UK siya, nasa London at ang masarap dun yung lamb. Hindi pa ako nakakatikim nun mga kabaka, yung, lamb. At ano yung pinaka-bottom line, bakit po natin pinag-uusapan po ito? Kung may mga kamag-anak po kayo, kapamilya, ang sakit po na diabetes ay kaya pa pong ma-reverse. Ngunit mare-reverse lang po siya kung magkakaroon po talaga tayo ng matinding disiplina. Hindi po ito basta-basta. Ipagpalagay natin that we will be part of their business, pero once na pumasok ka na sa type 1, type 2, pwede mo namang hindi inuman ng gamot, pwede namang ipagwalang bahala mo na. Pero siguraduhin mo na hindi ka papasok sa type 1 and type 2 diabetes. There's ano yan eh, kailangan ma-differentiate mo. Hindi porket napanood mo yung video ko, hindi ka na magpapa-check up, hindi ka na parang papabayaan mo na, papaano na nandun ka na pala.
Papaano itong hindi na binababaan ng lagnat, 4 years old? Pambihira, 4 years old, type 2 diabetes na pala agad. Grabe yun, for 4 years old. Ang nangyari, papaanong lumusot sa newborn screening yun na may type 2 diabetes sa pala, hindi bumababa yung lagnat. Meron naman parang 19 years old or 20 years old, hindi alam ng nanay na may diabetes sa pala yung anak niya. Pagbukas nung closet niya, puro chocolate pala. Addict na pala sa chocolate, mga gummy bears. Kaya pwedeng balewalain, kaya kailangan i-monitor niyo po talaga yung mga anak po ninyo. Pwede mong balewalain na parang ipawalang bahala mo na, pero tingnan mo naman kasi yung mga kinakain. Kaya medyo maalarma na po tayo. Medyo maalarma na. Hindi po natin pwedeng yakapin kung ikaw ay may diabetes na yayakapin mo na siya na for life na hindi po. Napakasarap pa rin pong mabuhay na hindi mo sinasaktan ng sarili mo. Test ka ng test ng sugar at alam mo yun, manhid ka na, turok dito ng insulin. Napakahirap. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. Kahit po last stage na siya, parang imposible na. Tell me. Sabihin niyo po sa akin. Pwede ko po kayong tulungan, turuan ko po kayo kung paano po mare-reverse ang sakit na diabetes. Yung asawa po ng aking kakapatid, hindi talaga makapaniwala. Gumagastos ng I think 6,000 baht. Baht po hindi peso 6,000 baht per month para lamang yun sa sakit niya, sa gamot niya, sa kanyang type 2 diabetes because of insulin resistance. At sinimulan nung asawa ng kapatid ko, pinakita niya online kung nakasubaybay po kayo sa akin nung ako ay nasa Thailand. Naglakas loob na rin ng nanay ko na gawin na rin ang meat-based diet. Alam mo, napakahirap pong paniwalaan ng mga kapamilya po natin, pero wala namang mawawala pag sikapan niyo po na maunawaan ang mga bagay na to. Alam ko, medyo mahirap unawain patungkol sa meat-based diet, pero kung gusto niyo po ng guidance, mura lang naman po ang coaching. Gagayad ko po kayo, turuan ko kayo, kaysa naman ilang dekada na naman ang bibilangin. Pero ang ending, wala rin naman palang mangyayari. Kung pagtitiwalaan niyo po ako, I am 101% sure it can reverse the diabetes. Think about it.